Nandito nga yung nanay kong masarap para dala ng gamit yung mga kapatid kong lilipat na. Mga plato, ganyan at kawaling madusing. Shoot, mare, panahon pa yata ng kopong-kopong re. Huwag na nga raw akong bumili at ipapamana na lang daw niya. Okay po, kesa naman kumuha siya ng manikang tinutusok ng karayom. Mare, ayokong manakit yung tagliran ko. Nandito nga ako sa resort, sa bahay ng mga kapatid ko. O diba, may pa-swimming pool pa sila. Habang hindi pa nga nasasarahan tong babae, sinusulit muna nila. Paunti-unti na ring nagdadala ng mga gamit yung nanay ko bago lumipat yung mga kapatid ko. Ring at dineliver na rin yung mga binili kong gamit, pero hindi magpapakabog yung nanay ko. O diba, nag-shopping siya sa mga tinatago niyang gamit. Napakadalang niyang ilabas yan kapag may importante lang na bisita. Pagka nga babaha sa amin, yan agad ang sinasalba niya kesa sa mga anak niya. Ba't nga hindi? Yung mga anak niya ay nakakalangoy, yung plato'y hindi. Medyo magulo nga dito dahil nag-o-organize kami. Iba rin talaga yung alindog ng nanay ko, nakapatube pa. Na para bang dati siyang member ng Bomba Star. Nakikita ko na yung itsura ko kapag nag-50s na ako. Sa malamang nag-tube pa rin ako para islay pa rin kahit marami nang iniinda sa katawan. Bakit naman dinala mo pa rito yung mahiwagang kawali mo? Mas madusing daw, mas masarap ipangluto. Talaga ba? Bakit para kaming may mga lagnat sa lasa ng luto mo? Wala naman kaming sakit, pero kabod na lang kaming nawawala ng panlasa. May lagnat yarn? Naglagay nga kami ng tsinelas pambasa para sa CR nila. Alam nyo na, para hindi magputik ang sahig. May mga gamit pa silang parating katulad na lang ng kama. Mararanasan na nila ngayon yung matulog ng walang katabi. Hindi na sila magpapalitan ng hininga dahil tabi-tabi. Shoot, mare, kalabaw ba yung nag-swimming din eh? Binilan ko nga pala ng washing yung mga kapatid ko na automatic na. Marunong naman silang maglaba kahit mga lalaki sila. Pero ganito na yung binili ko para kapag nilabas diretso sampay na. Di namin ni nanay nilagay dahil dito yung magiging labahan nila. Kung mapapansin nyo nga sa likuran, nagpakabit na rin ako ng internet. Magmo-movie marathon kasi kami dito sa ibaba kapag wala kaming session ng inom. Naalala ko tuloy yung kabataan namin nung DVD pa lang ang uso. Yung nakakaluwag-luwag lang kasi yung meron noon, kaya nakikinood lang kami. Tsaka yung palabas, kaya pagkatapos takbuhan kami pa uwi. Well, nagka-DVD naman kami nung nagtitinda na yung tatay ko ng chicharon sa bus. Tamang ipon talaga kami para makabili kami ng Tom and Jerry na CD. Medyo matanda na kami nun, kaya hindi na uso yung nirerentahan na CD. Naabutan nyo ba yon, yung Video City? Mare, tsaka yung naglalako ng DVD. Ang tanda na natin, no? Binigay ko na nga sa kanila yung ref at sofa galing sa unang bahay namin ng sugar daddy ko. Inuuwian pa naman namin yun, pero mas madalas na kami sa farm. Napakarami kasing manok ng sugar daddy ko, kaya kailangan ng himas niya. Syempre, dun din ako uuwi at kailangan ko rin.